I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. It's me again, mga kababayan, shoutout sa inyo. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ito po yung pinakahuling nagaganap dyan po sa Western Philippine Sea, sa Ayungin Shoal. Na po yung Rio Supply Boat ng Pilipinas, no, maghatid ng supply sa BRP, Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan po yan, yung maliit. At tingnan mo naman guys, ang pinagagawa ng China vessel. Wina water cannon nila. O, tingnan nyo, yung karahasan na ginagawa nila. O, diba? Tapos, ang palabas, tayo daw pa ang may kasalanan, tayo po ang nagpo-provoke. Biro nyo yun. Alam mo yun, nagulat pala talaga sila kasi hindi nila alam na may mga video pala na dinala ang ating Philippine Coast Guard, guys, na kinukuhanan kung paano sila kaswapang. Tingnan nyo yan, Jesus Mariusip. Pero, alam nyo, sa totoo lang, nadidismaya ako sa dating Pangulong Duterte, no, sa kanyang sinasabi. So, ganun pa man mga kababayan, mayroon po akong babasahin sa inyo. Itong pangyayari na ito mga bes, ay kinukundi na po yan. Ayun, so far so good. Diplomatic protest na naman sapagkat ayaw po natin ng kaguluhan at ang gera. Basahin ko lang mga bes tingnan nyo ito. So yun guys, nakikita nyo yan. Sabi ng Pilipinas Today, muling naghain ng Department of Foreign Affairs, ayan, DFA, ng diplomatic protest laban sa gobyerno ng bansang China. Lumunsod ng naganap na umano'y pambubuli ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippines Coast Guard na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal nitong Biyernes, November 10. Yun po kanina. The systematic and consistent manner in which the People's Republic of China carries out this illegal and irresponsible action puts into question and significant doubt on the sincerity of its call for peaceful dialogue saad ng NTFWPS. Tingnan nyo guys Alam nyo, ayaw po talaga natin ng kaguluhan. Nako, masisira po ang ekonomiya natin kung tayo ay sasabak sa gera. Pero ang iba gustong-gusto lang mag-gera guys Ako ayaw ko. As long as nakaya pa rin natin mag-diplomatic protest, ayon po sa Pangulong Marcos Jr., who knows? Ang Panginoon, hindi po tayo pabayaan guys. Tiyaga lang, long patience sabi yan, samantala, sinaluduhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tauhan ng Philippines Navy at Philippine Coast Guard na nawalang takot na ibinubuwis ang buhay para maproteksyonan ang teritoryo ng Pilipinas laban sa walang tigil na paghihimasok ng China Western Philippine Sea. Tama po yun. Saludo po tayo talaga. Ayan Tsaka isa pa mga kabayan, tingnan nyo. Bagong diplomatic protest, inihain ng Philippines government versus China. We condemn once again unprovoked act and coercion and dangerous maneuvers against the legitimate and routine Philippines rotation and resupply mission to Ayungin Shoal that has put the lives of our people at risk. Ayon sa National Task Force Western Philippine Sea. Ayan guys, sabi ng Pilipinas Today. Tingnan nyo kung paano nagiging swapang ang bansang Chingos. So yun mga kababayan, nakakadismaya diba yung sinabi ni dating Pangulong Duterte tungkol dito guys sa mga nangyayari dyan sa Western Philippine Sea, dahil panghaharas at pangbubuli ng China vessel sa resupply boat ng Pilipinas para lang maghatid ng supply dyan sa Ayungin Shoal. Hindi lang po yan, yung pangharas din nila sa mga mangingisda, mga kababayan. So talagang hindi maganda, no? At least tayo sa mga pag-uugali ng Pilipino, mayroon tayong tinatawag na napaka-humble po natin. Hanggat maari hindi po tayo mag-uumpisa ng gulo. Actually, dapat silang nag-uumpisa ng gulo. Sila po ang nagpo-provoke. Nakikita nyo naman yun Ganun pa man sa mga pambubuli nila, ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, pabayaan na lang daw. Huwag daw palalain yung gulo. Total, wala namang barko, pabayaan na lang daw. Ganun ba yun? Pabayaan na lang sa mga ganyan nangyari? Di kayo naloloka?
Kaya daw nandyan ang Amerika para do you think daw makikipagera ang Amerika sa China? No, mga kababayan, hindi po tayo pupunta sa gera. Hindi naman porque nandito ang EDCA para makipagera, no. Hindi po yun. Ang alay po natin ang Amerika. If ever na may ano sa atin, siyempre nandyan sila tutulong for sure. 1951 pa yan, hanggang ngayon, alay pa rin natin. Nakita ba natin, nagkamkam sila ng isang isla? Hindi, no? Sa akin, guys, nakakadismaya lang talaga yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Samantalang si Pangulong Marcos Jr., through diplomatic protest, panawagan niya sa China para lang maibalik yung nasasakupan po natin. Kasi kung pabayaan mo na lang yan, parang binigay mo na lang ng libre. Di kayo naloka. Hindi naman pwede po yun kasi nanalo tayo sa UNCLOS, International Law, 2016 Arbitral Award. Kaso lang hindi naman tinitingnan or kumbaga sinusunod ng bansang China yun. Hindi ko alam. Ganun talaga mga swapang. Di ba? Nagpupursige si Pangulong Marcos Jr. Pero itong dating Pangulo hindi. Sabi niya pabayaan na lang daw. Alam nyo guys, no, kung hindi tayo pupunta sa gera, alam nyo ba kung ano mangyayari kung pag nagkaroon ng gera? No. Ang mangyayari sa atin, una-una, magkukulaps yung ekonomiya natin. Nahihirapan na nga tayo, di ba? Naghihirap nga ang Pinas nag-umpisa pa lang na babangon, tapos ganyan, makipaggera ka. No, hindi malalagay tayo sa hindi maganda talaga. Hindi lang po yan mangyayari. Hindi lang makulaps ang ekonomiya natin. Siyempre, marami sa ating matutsuge. Babalik tayo sa sa Second World War II. Nako, naloka ako. Hindi ba nyo ba nakikita nangyari sa Israel sa Gaza? O tingnan yung ginawa sa Gaza. Sus, parang abo na. Wala na lahat ng pinagkakitaan. Maraming namatay, both side. Sus, Mariusip, gusto nyo ba yung ganyan? Hindi. Ayaw po natin yan mga kababayan. Kaya nga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. diplomatic protest, panawagan. Pero matigas sa ulo itong mga to. So nakakadismaya lang. Kayo na pong balang maghusga mga kababayan. Panoorin nyo po ang kanyang video. But before that, see you again guys sa my next lab and upload videos. Bye. Babush. Yun ang aking saluubin guys. Okay? China in the West Philippine Sea. Some of this in government, like J. Tariela of the Philippine Coast Guard, and now we see the signboard in EDSA like Gibo saying condemn China. Is it fair, Mayor, to categorize them like this, like they are our enemies, you know? And we, you and me, we have many Chinese friends. Wow. Is it fair that Pro-China? they would be doing this and then Nako, including alam us, you na know? this. And they're not naming us. Pero basta friend daw ng China, parang sa kanilang sarili, sinasabi traitor. Is it fair for these guys who are educated to be mounting such things? Opinion. Pero ganito yan. Tayo nagsasabi na atin yan, yung kabila naman sabi na kanila yan. So itong linya na ito, amin to. Ang Pilipino, sabi niya, amin yan. So, ngayon, kung sabihin tayo ng China, ano ngayon kung inyo? Amin to. Anong gawin ninyo? Yeah. Tapos, You can call America to go to war because of this boundary. Maniwala kayo na the whole of the armed forces of America will fight there in that boundary, send all their ships and everything, tulungan tayo para mag-commit ng suicide. Hayaan mo na muna, total nandyan na rin yan. Wala namang barko, wala namang enterprising na dyan. Puro questionable lang yung question mark dyan. Leave it that way. It has always been that way. No. Doon, huwag mong palalain ang problema. Hayaan mo na tuloy. Sabihin mo na lang, huwag na kayo dyan, huwag na kami dito.
Total, it is a controversy. Each side claiming that span of water there